DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, Martes na tayo ngayon. Isang araw makalipas ang eleksyon. Dami pa rin problema. Sa ulo muna natin mga balita, Senator Bongo, dating Senador Bam Aquino, Bato de la Rosa nanganguna pa rin sa partial unofficial result ng COMELEC. Sam Bersosa, Dan Fernandez, Mark Lebiste, maagang nag-concede. BP Inday Sara kinilala ang resulta ng eleksyon, ngunit hindi ito ang kanyang inaasahan. Bata tinamaan ng ligaw na bala sa kasagsagan ng eleksyon sa Davao Occidental. Canlaon Volcano patuloy sa pag-alboruto, nagkaroon ng panibagong pagsabog ngayong madaling araw. Heat index sa dalawang lugar sa bansa pumalo sa 47 degrees Celsius sa araw ng eleksyon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, sumabay ang mainit na eleksyon sa heat index. Nanaitala naman sa Dagupan City, Pangasinan at Daet Camarines Norte sa 47 degrees Celsius. Ayon sa pag-asa, naitala naman ang 46 degrees Celsius na heat index sa Sangley Point, Cavite City. Ang iba pang mga lugar na nakapagtala din ng mga panganib na heat index kahapon ay ang Infanta, Quezon, 45 degrees Celsius, Legazpi sa Albay, Masbate City sa Masbate at Pili, Camarines Sur. 44 degrees Celsius naman ang naitala sa Naiya, Pasay City, Kasiguran, Aurora, CLSU Muñoz, Nueva Ecija, yan din sa Roa City sa Capiz, Catarman sa Northern Samar. 43 degrees Celsius ang naitala sa Rawag City sa Ilocos Norte, Etiaga Isabela, Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling Tarlac, Ambulong Tanawan, Batangas. Yan din sa Alabat, Quezon, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, Dumanga sa Iloilo, Iwan, Eastern Samar at Masin, Southern Leyte. Sa Quezon City naman, naitala ang 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, 42 din, ganyan din sa Cagayan Valley, Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, QB Point sa Subic Bay, Calapan sa Oriental Mindoro, Coron, Palawan, San Jose Occidental Mindoro, Tacloban City sa Leyte, Baybay Leyte, ganyan din sa Surigao City, Surigao del Norte. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagdulot ng takot at atensyon sa publiko ang pagpapapatok ng baril ng hindi pa nakikilalang grupo sa Barangay Sagap, Bangged, Abra kahapon sa araw ng eleksyon. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, kinumpirma ni Colonel Daniel Pelay, Abra Provincial Police Office Information Officer, ang naturang komisyon sa Sagap Elementary School kung saan dalawa ang napaulat na sugatan. Yes, ma'am. May nangyaring alleged shooting incident dito sa Barangay Sagap, Bangged, Abra, no? Around 7:15 a.m. yan, around 20 meters away from the polling centers, no? Now, yung hospital natin na isa, yung sa Siaris Memorial Hospital, may tumawag doon sa Bangged MTS na may dinala doon na sugatan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang kanilang motibo. Ay nga sa mga katuruan tada sa Isulan, Sultan Kudarat. Sugatan ng isang bata sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos tamaan ng ligaw na bala sa kanyang balikat. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine Del Rey, nangyari ang naturang insidente sa kasagsagan din ng halalan. Yan man, hindi pa mabatid kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Kasalukuyang pinatutupad ang election gun ban. Tatagal pa ito hanggang June 11. Alinsunod sa COMELEC Resolution 11067.
Arestado naman ang 80 katao sa Buluan, Maguindanao del Sur matapos umamin na sila ay mga flying boaters. Ayon kay Provincial Police Office Director Colonel Ryan Bobby Paloma, dakong alas 7 na umaga kahapon ang maharang ang mga suspect. Dinala sa Maguindanao del Sur Office, Provincial Office para sa investigasyon. Dito ay kinuwento ng grupo na sila ay nirecruit mula sa General Santos City at Bukidnon Province upang bumoto sa Buluan. Bukod sa pagiging flying boaters, nakuhanan din sila ng isang hand grenade, ilang dokumento kaugnay ng eleksyon, ilang bags na may lamang personal na gamit, pati na rin ang mga metal bats. Narito naman ang listahan ng partial and official result ng COMELEC as of 1 o'clock. Number 1 pa rin si Senator Bongo. Number 2 si dating Senador Mama Aquino. Number 3 si Bato de la Rosa. Number 4 si Erwin Tulfo. Number 5 si Kiko Pangilinan. Number 6 si Rodante Marcoleta. Number 7 Ping Lacson. Number 8 Tito Soto. Number 9 Pia Cayetano. Number 10 Villar Camil. Number 11 Lito Lapid. Number 12 Aimee Marcos. Number 13 Ben Tulfo. Number 14 Bong Revilla. At number 15 Abi Binay. Na sorpresa si nating Senador Paulo Benigno Bam Aquino matapos na malaman na top 2 siya sa latest count na resulta ng 2025 midterm elections. Ayon kay Senator Bam, labis niyang ikinagulat matapos ngang umabot ng 20 million ang kanya nakuhang boto base sa election returns na nakuha mula sa COMELEC Media Transparency Survey. Sabi ni Bam, hindi niya makakamit ang tagumpay na ito kundi dahil sa tulong ng mga volunteers at kaliwat kanang endorsement. Si Bam Aquino tulad ni Kiko Pangilinan, inendorso ng Iglesia ni Cristo, ganyan din ang iba pang mga lokal na pamahalaan mula sa mga boat-rich provinces. Hindi rin makapaniwala si dating Senador Francis Kiko Pangilinan na naging resulta ng bilangan sa pagkasenador. Ayon kay Kiko, inakala niya sa una na isa lamang fake news ang pagkakapwesto niya bilang panglima sa bilangan. Kwento pa niya, madami kasing mga fake news araw-araw tungkol sa kanya at hindi umano siya magtataka na madali siya ng misinformation. Kaya naman hindi lamang doble kundi pina-triple check pa niya ang resulta ng halalan, lalo't nung una hindi siya lumalabas sa mga survey. Samantala labis naman ang pinapaabot niyang pasalamat sa publiko nang makamit ang tagumpay. Tinawag na nito ng Pangilinan isang milagro sa kanyang tagumpay na nakamit. Higit naman sa 300 automated counting machines o ACMs ang nagkaroon ng aberya sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, kinailangan nilang palitan ng 311 ACMs dahil sa iba't ibang issue na kanilang naengkwentro kontra kabilang dito ang ilang iniluluwa lamang ang balota. Gayunman, sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC ang naturang bilang ng ACM na nagkaroon ng issue ay mas mababa pa rin kung ikukumpara sa makinang nagkaproblema noong nakalipas na halalan. Magugunit ang mga ACM ngayon ay mula sa Miro Systems habang noong 2025 presidential elections ay nasa ilalim naman ng Smartmatic. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nag-concede na si Mayoralty candidate Sam Bersosa kay Isko Moreno Dumagoso na nangunguna ngayon sa bilangan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Sam Bersosa na buong puso niyang tinatanggap ang desisyon ng taong bayan. Bagamat hindi niya nangyari ang kanyang hinahangad na resulta, taos puso pa rin ang kanyang pasasalamat sa bawat isa na naniniwala, sumuporta at lumaban para sa pagbabago. Nagpaabot din ito ng pagbati sa nanalong mayor at sinabing hangad niya ang tagumpay ni Yorme Isko na sumasalamin din niya sa tagumpay ng buong lungsod. Sa kasalukuyan, higit kalahating milyon na ang nakuha ni Yorme Isko. Malayo sa halos 200,000 na boto ni Manila Mayor Hani Lacuna. Maaga ding nag-concede si Congressman Dan Fernandez sa katunggali niyang sa pagkagobernador ng Laguna na si Sol Aragones. Nagpasalamat si Fernandez sa kanyang supporter bagamat hindi nila nakamit ang tagumpay ngayong eleksyon.
Tiniyak naman ito na mananatiling buo ang kanyang paninindigan at pagmamahal para sa buong lalawigan. Kasabay nito, binati ni Fernandez si Sol Aragones sa kanyang pagkakapanalo at pinabot ang kanyang hangarin na maging matagumpay ang pamumuno nito para sa isang mas maunlad na lalawigan ng Laguna. Actually, ang daming nagulat sa resulta ng bilangan. Si Joey Salceda, talo din sa Albay, ha? Tinanggap na rin ni Mark Leviste ang resulta ng botohan sa 2 distrito ng Batangas. Ito ay makarang manguna sa laban. Ang katunggali niya si Attorney King Colliantes matay sa partial and official result ng 2025 midterm elections. Ayon kay Leviste, nagsalita ng taong bayan at buong puso at pagpapakumbaba niyang tinatanggap ang resulta ng eleksyon. Nagpaabot na rin ang kanyang pagbati sa tagumpay ni Colliantes at ipinapanalangin niya itong maging matumpay dahil ito'y sumasalamin ng kanyang liderato at nagpapatunay ng progreso at pagkakaisa ng kanilang distrito, gayon din ang lalawigan. Sa kabila ng pagkatalo, binigyang pasasalamat din ni Leviste ang lahat ng mga taga-suporta at mga nagtiwala ng buo sa kanya sa panahon ng kampanya. Magandang umaga, Pilipinas! Proklamado ng nanalo bilang kongresista ng Lone District ng Las Piñas City si Mark Anthony Santos. Yan ay makaraang 100% nang naiproseso ang election return sa syudad hanggang alas 11:24 kagabi. Batay sa resulta, nakamit ni Santos ang 115,757 votes na malaki ang lamang kumpara sa natipong boto ni Senator Cynthia Villar na 83,975. Bago tumakbong independent na pagkakongresista, nalilbihan si Santos na konsihal ng Las Piñas City. Samantala, nanalo naman bilang mayor ng syudad si April Aguilar, anak ni Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar, nakakuha ng 124,780 votes laban sa pinsan niya at katunggali na si Carlo Aguilar na nakakuha naman ng mahigit 85,000 na mga boto. Magandang umaga, Pilipinas! Ipinoklaman na rin ng City Board of Canvassers ang mga nanalong kandidato ng Navotas City ngayong eleksyon. Kabilang dito ang re-electionist mayor na si John Ray Tiangco, Navotas City Lone District Representative Toby Chanco. Samantala, natalo naman ni Las Piñas City Councilor Mark Anthony Santos si Senator Cynthia Villarga sa pagkakongresista ng lungsod. Dismayado si Vice President Sara Duterte sa inisyal na resulta ng 2025 midterm elections. Sa inilabas na pahayag ni VP Andy Sara, binigyan din ito na patuloy na pananagutin ang gobyerno. Isusulong din ang mahalagang isyu sa kabila ng anyay hindi inaasang resulta ng eleksyon. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi ito ang katapusan, kundi maging pagsisimula kasabay ng pasasalamat sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Hinikayat din ang pangalawang Pangulo ang lahat na kung ano man ang background o affiliation na magkaisa tayo para sa bansa. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagboto sa isang fundamental duty ng bawat Pilipino. Ang lumahok sa democratic process at tumulong sa pagbuo ng kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng balota. Ginawa ni Senator Gong pahayag ng boboto sa bayan ng Lupon, Davao Oriental, dakong alas 11:30 na umaga, kasama ang kanyang anak na si Attorney Christian Lawrence Go. Bago bumoto, nagsimba muna si Senator Bong, humingi ng kamay sa Diyos at nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga miyembro ng media matapos ng boboto, pinagtibay ng senador ang krusyal na papel ng electorate sa nation building. Iginit nito ang mahalagang gampana ng bawat Pilipino ang karapatang bumoto para sa kinabukasan ng ating bansa. Matay sa partial and official result ng COMELEC hanggang 1:44 ng madaling araw, nangunguna pa rin si Senator Bongo na nakakuha ng mahigit 21,000 votes. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipino. Salamat po. For 17 ang oras sa buong kapuluan, magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang paalala. Ay mga suki, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga mga suki natin sa iba't ibang panig po ng mundo, ha? Kumusta na ho kayo? Mabuhay ang China, sabi ni Evan lang. Magandang umaga ho sa mga taga Las Vegas, Nevada. Hoy mga mamis,
Laundry Day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tessa chocolate, mud, and 7-1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Teka muna, baka sabihin nyo paano nang mahiwagang tunog natin? Meron hong mahiwagang tunog ngayong araw na ito, 4,000. 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Sandali lang daw at nadidelete din ang transmission. Ayan, ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ang item number 1 na ating hinahanap ay ginagamit madalas ng hindi, pero mga babae at lalaki gumagamit na rin nun ito okay. Ginagamit para sa kaligtasan. Ayan ha. Yung number 2, nakikita ho sa ating bahay, nakikita sa mga opisina at sa iba pang mga tanggapan. Ayan ha. Medyo kwadrado ho ito. Ayan ha. Klaro. Ito na ating mahiwagang tunog. Ayan, hindi ho naglalakad dyan. Isang bagay na inilalagay o ipinapatong. Ayan ha. Yan po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 4,000. Para doon sa mga hindi inabutan ng ayuda. Baka dito, makadali ho kayo ha. Sa mga hindi nagapang. Ito yung pagkakataon nyo para sakali makabawi man lang. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ang dami ngayon, hindi ho makakaligo. Pwede ho kayong hilamos-hilamos na lang muna. Naaspo-naspo gamit ang Shield Bath Soap. Ay, mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Daming nagre-reklamo kahapon. Sabi nila, ano ba naman to? Hirap bumoto. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko habang bumoboto. Isang araw lamang kayo boboto. Tsagain nyo na yan. Hindi yung puro hindi puro complaint, di ba? Mahirap na yun dahil syempre bago yung sistema ginamit pero yun nga lang, walang standard kasi. Doon sa iba sa labas pinapipila, yung iba naman sa loob. Pero at least doon, ang binigyan ho ng prioridad ay yung mga senior citizen at saka yung mga PWD at saka mga buntis, binigyan talaga ng upuan. Yung mga able-bodied naman, okay lang doon sa labas ha. Ay, maganda umaga kay Lani Rihuso ng Kinapawan City. Number 1 councilor, si Dr. Pilbert Malaluan. Pero dati naman talagang leading si Pilbert na. Na-proclaim na ba? Hintayin na natin ha, kasi hanggat walang official proclamation Tsaka overwhelming din ang panalo ni Governor Lala Mendoza laban po sa kanyang mga katunggali. Ayan ha. Kaya lang, kawawa naman yung PNP na-subject pa sa intriga. Siyempre, yung iba naghahanap talaga ho ng excuse para ma-justify yung kanilang pagiging olat kalaunan, kaya maaga pa lang naghahanap na ho ng palusot. Maganda umaga, Pilipinas! Pero doon ho sa mga magbabantay sa nagpapatuloy na bilangan na ngayon biglang nabawi. Malo, asa na update? Wala pa? Mamaya, sige, tingnan natin kung anong mangyayari kasi from ilan? 26, balik sa 21. Bakit kaya? Antabayan na natin mamaya. Anyway,
Baka kayo ay may mga importanteng lakad magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol ha. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bumoto si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Tacloban City at tanawagan sa mga Pilipino ipagtanggol ang demokrasya sa pamamagitan ng pagboto sa mga leader na tunay na naglilingkod at nagsusulong ng pambansang pag-unlad. Si Speaker Romualdez ay tumakbong walang kalaban para sa panibagong termino ng sa Kongreso kung saan nagsilbi siya ng ikalima o limang termino simula noong 2007. Ang kanyang muling pagkakaloklo ay patunay na patuloy na pinagsisilbihan ng kapakanan ng kanyang mga nasasakupan sa distrito kung saan nagsimula ang kanyang karera sa serbisyo publiko. Binigyan din niya ang kahalagahan ng 2025 midterm elections sa pagtukoy ng direksyon pagtuloy ng direksyon ng Bagong Pilipinas Agenda ng Pangulong BBM. Sa panahon ng kampanya, hinikayat niya ang mga taga-Eastern Visayas na suportahan ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Binigyan din niya mahalagang papel na ito bilang mga piniling katuwang ng Pangulo para sa pagpapatupad ng kanyang Agenda for Prosperity. Bilang pinuno ng Kamara, pinangasiwaan niya ang pagpasa ng mahalagang batas para sa modernisasyon ng agrikultura, pagpapalawak ng access sa education at serbisyong pangkalusugan, pangangalaga sa soberanya ng bansa at laban kontra katiwalian at disinformation. Samantala, teka muna ha, ito na muna yung latest ito, no ha? Latest itong ibinigay nyo sa atin na resulta ng bilangan dito po naman sa National Capital Region. Ayan, ito ho ay partial, unofficial kasi wala pa naman hong naipoproklama. Anong distrito ito? City of Manila. First District, Dionisio Ernix. Ang laki layo. 123,740. Yung kanyang kalaban, ano? Si Lombad, 95,965. Si Manny Lopez, 18,000. Layo, ano ha? Teka muna, nasa linya na natin si Dr. Toto Bacolcol. Magandang umaga, Pilipinas! Direktor, magandang umaga po. Yes sir, good morning din po sa inyo. Kumusta ho ang kumusta ang kanlaon? May action na naman pala daw kanina lang. Yes, bandang 2:55 AM nakapagtala po tayo ng isang volcanic event, explosive eruption sa Canlaon Volcano na tumagal ng 5 minuto. So it lasted from 2:55 to 3 AM. And nakikita na natin to. In fact, yesterday naglabas po tayo ng advisory kasi dumami yung volcanic earthquakes. And we said na yung vigilant baka magkaroon ng eruption anytime. And kaya nga po, kanina, tama po kami. Nagkaroon po ng eruption kaya at 2:55. Hindi periodic ha? Hindi siya periodic eruption? For now, hindi pa natin masasabi if it's phreatic. We just classify it as, for now, it's explosive eruption. But later on, baka we will, kapag nakikita natin yung additional information, most likely, the same lang din po to sa phreatic eruptions na nangyari previously. Although sinasabi nga naman ninyo na anytime talaga po pwede siya magkaroon ng continuing eruption, ano? Kasi nga That's right. Hindi pa naman bumababa yung mga parameters eh. Yes, right. Nasa alert level 3 pa rin tayo. And katulad nga ng kahapon nakapagdala tayo ng halos more than 70 volcanic earthquakes.
And for the past 24 hours, nakapagtala din po tayo ng for Canlaon Volcano, nakapagtala tayo ng more than 180 volcanic earthquakes. Pero yung ang tawag dito, yung mga parameters na binabanggit natin na ganyan, na namomonitor natin, ang tawag dito, nangangahulugan na, hindi naman nangangahulugan na bumababa na yung bumababa na yung deposito dun sa loob. Direktor? Yes, that's right. 180 volcanic earthquakes yung naitala natin between 12 a.m. kahapon to 12 a.m. kanina. And kahapon, mababa yung sulfur dioxide natin, nasa 573 tons per day. So, nahulugan nito na nagkakaroon, baka naman nabarahan na ulit yung bunganga ng vulkan, kaya nagkaroon ng overpressurization, nagkaroon ng pagsabog. So with this eruption, medyo lumuwag na uli? Yes, kapag ganito, nag-open na naman yung bunganga ng vulkan, and then naging cycle siya, parang nasasarahan, and then kakaroon ng eruption, and after a short while, nabarahan na naman, and then nagkakaroon ng pagsabog. Hindi naman din, tsaka may record naman talaga ang Canlaon na medyo matagal din yung kanyang di ba? Continuing eruption. Yes, that's right. Hindi lang isang beses yan. Series of eruptions tulad ng mangyari in 2017, 2016, and 2015. Okay. Pero kawawa nga yung mga evacuees natin, Yes po, hanggang since December pa sila nasa evacuation centers, and although gusto ba natin ibaba yung alert level, hindi naman po pwede kasi we have to base it on science and yung nakikita natin mga parameters. Pero sabi nyo nga, di ba, at least sana mabigyan na sila ng permanent relocation. Yes, isa yan sa nagkaroon ng National Task Force Canlaon Volcano. And isa yan sa magiging objective is hanapan sila ng permanent evacuation and permanent relocation sites. Kasi nga naman, kung ganyang hindi natin malaman kung kailan matatapos, alam nga naman, forever silang nandun, di ba? Pero hindi naman, wala namang umabot ng taon. Wala naman. Hindi naman. Sana in the next few weeks, bababa yung mga parameters natin and maibaba na natin yung alert level. Ayan, okay. Anyway, magandang resulta ng eleksyon na Doc ha. Kaya lang yung champion ninyo sa modernization mukhang hindi lumusot sa albay. Hindi nanalo si si Congressman Joey Salceda sa pagbabalik niya bilang gobernador. Ayun, yun lang isang hindi malungkot. Pero marami pa naman tayong kakampi pagdating sa science diyan sa Kongreso, ha. Oo. At saka ang kinahabol naman natin mapondohan yung modernization at saka yung additional na mga staff ng PBOX. Yung naman capital outlay may pondo na, di ba? Kasama doon sa pondo na yes, may pondo. Pupuntahan na yan. Meron na kaming budget for this year, which is sa GA, and then tinitingnan natin kung pwede bang maihabol natin yung budget na intended for the modernization. Oo, sana naman. Gaano karami ang nagbabantay ng Canlaon, Direktor? As we speak. Meron tayong 6 ngayon na nagbabantay. Wow. 6. So 24/7 sila nakatutok doon. Mukhang hindi yata day off. Hindi, palit-palitan po sila. May sa umaga, may sa gabi. Pero on the average, ilan dapat sana per bulkan? At least, di ba? For monitoring purposes. For monitoring, dapat at least 10 yung babantay natin mga bulkan. And sana, again, with the modernization, and we still have to haggle this with DBM, yun na nga po, sana, again, madagdagan yung ating mga tao sa field. Kasi po, kapag madagdagan yung instrumento natin, kailangan natin ng marami pang tao to analyze the data. Ang hinahanap ninyo, engineers, di ba? Mga seismologists and geologists. Yes, engineers. Pwede naman engineers, we can train them
for volcanology and seismology kasi wala naman tayong seismology, BS in seismology dito sa Pilipinas. Meron tayo BS geology, but we still have to train them when it comes to earthquakes and sa pagbabantay ng bulkan. Bakit nga pala? Di ba, nailusot na namin yung BS Meteorology. At least may mga nag-o-offer na ho ng mga universities ngayon, nag-o-offer na ng BS Meteorology. Yung BS Meteorology po, yun ho yung mga tumatao sa Weather Bureau ho natin. So, wala tayong BS Volcanology. Ang dami na nating laboratorio sa Pilipinas. Meron tayong geology. Geology. Pero isang field lang kasi ng geology yung volcanology and seismology. Pero yung katulad sa ibang bansa na BS in seismology, wala pa tayo niyan. Wala. BS Seismology. Bachelor of Science in Seismology ang wala. Yes, that's right. Or geophysics and seismology. Geophysics. Very specialized na kasi yan. So ang ginagawa natin, yung may mga science background, yung sa geology and mga engineering, yun yung tinitrain natin. Pinapag-aral lang pisina, send abroad for further studies on either seismology or volcanology. Kaya nga, ba't hindi ho tayo dito mag-offer? Samantalang kompleto tayo ng laboratorio, ang dami nating earthquake-prone area, ang dami nating bulkan, di ba? Para, di ba, mas dapat nga tayo nag-offer ng program para yung ibang bansa dito sa atin mag-aral. Di ba? Yes, tama po. We really have to work this with CHED kasi ang CHED naman yung nagbibigay ng... for now, ang meron lang tayo is the geology. Pero ang kailangan natin, BS in geophysics. Geophysics and seismology. Geophysics tapos BS in seismology. Malaki din ba demand nito abroad? Malaki yung demand nito abroad, but mostly sa mga universities yung nagtuturo. Hindi sa industry. Sa industry pwede yung geophysics sa oil kasi kailangan ng geophysics diyan sa mga oil exploration. So kaya nga, malaki din talaga ang demand. That's right. May malaki ang demand. Very specialized kasi yung course. And medyo malaki din yung compensation. Kasabagay, yung BS Meteorology, in-introduce natin 2010. Ano nga na yun? 2025, 15 years in the making. Bago di ba? Anyway, sige, Director, pagtulungan natin to, ha. In the meantime, ingat po kayo. Thank you for the updates. Thank you. Yes, maraming salamat din po. Si Director Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! Diba, kursong dapat na pinupursige natin, pinagtutuunan natin ang pansin para ho talaga, susme, kaya lang, napag-iiwanan ho tayo Diba? Iba yung mga programang gusto nating sinusulong. Maganda umaga, Pilipinas! Naibag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ay, sa mga taga Quezon, congratulations, ha. Wala namang kalaban si Governor Helenton sige. Tulungan na lamang ho natin mapalakas pa ang industriya ng tsokolate dyan po sa lalawigan ho ng Quezon. Tulungan po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Check din ho ninyo yung tangerinechocolate.ph para po sa mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw materials ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tanggilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
As of 1 p.m. ba ito? 1 a.m. Manila. Laki ng lamang talaga ni Yorme Isko, 259,000 versus 92,000 ni Mayor Hani Lacuna. Anyway, si Sam Bersosa nag-concede na. Sa Quezon City pala may kalaban si Mayor Joy. Ala ko wala, pero parang wala namang kalaban. Si Mayor Joy Belmonte, 491,142. Si Diosdado Velasco na kanyang katunggali ay 10,137. Pasay, Mayor Emmy Robiano, 65,527. Talo si Wawi Mangera, 40,696. Sa Caloocan, Trillanes, 131,869. Pero hindi sapat para talunin si Mayor Along Malapitan ng 200 na nakalikom na ng 201,207 votes. Marikina. Ito matindi rin pero pukbukan din ang laban Kimbo. Olat. Laban kay Maan Chidoro. Sa Albay, lumalamang pa rin si Noel Rosal laban kay Joey Salceda. Si Rosalier Sara, malayo. Sa Batangas, si Ate B, malaki ang lamang Ate B, halos kalahating milyong boto na. Pero yung kanya kalaban, nasa 400 plus din 400,000 plus din. Sa gubernatorial ng Laguna, si Sol, malaki ng kalamangan laban kay Ruth Fernandez. Si Dan Fernandez nag-concede na. Ayan mukhang epektibo yung pangangampanya ni Mayor Inday. Oo. Nalaglag lahat yung mga bumanat sa kanya nung nung mga hearing. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:40 ang oras sa buong kapunuan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po yung dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwenteng kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ayan Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benefits ng ultamayo. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman napaka-potent nito na pagpasok sa ating sistema, sa ating pong katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yan po yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Nagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, maganda ating disposisyon sa kinabukasan kahit puyat sa pagbabantay sa katatapos na eleksyon. Yung iba ay matulog hanggat hindi natatapos ang bilangan. Tulog naman kayo kahit paano. Pahinga. Pa-monitor nyo na lang. Kung may mga katanungan pa kayo sa mga benepisyo ng Ultamayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at South Star Drug. Pero huwag natin kalimutan, kahit ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali lang at marami nagtatanong, ano daw bang latest count na? Sandali lang at meron may inaayos. Hinihintay natin sumagot ang Namprel at saka ang lente. Kasi nga dapat nasa ilan naman malo 26,000 yung count kanina. Kaya bigla na bago. 26,000, 26 million. Bale, hintayin na natin at lahat naman may paliwanag dyan.
Lahat may paliwanag. So, hintayin natin kung ano hong magiging paliwanag dito po sa pansamantalang hindi ho paglalabas ho natin ng numero. Ano ha? Para mas kaysa naman dumagdag pa ito sa init ng ulo ng mga nakatutok at nag-iintay ng resulta ng bilangan. Ha? Magandang umaga, Pilipinas! Inom na lang ng tsa, wag na masyadong magkape, baka nervyusin kayo lalo. Sisimula na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa stores ng Metro Manila ngayong araw. Ito matapos ang 10 araw na ayuda ban dahil sa midterm elections. Ayon sa Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr., gaya ng kanilang ipinangako, ipagpapatuloy ang pagbebenta ng murang bigas pagkatapos ng eleksyon. Inaasahan namang nasa 10 milyon ang magbebenepisyo sa nasabing programa, partikular na rito ang mga senior citizen, mga solo parents, mga PWD, mga persons with disability at mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mabibili rin ito sa Kamuning Public Market, sa Cubao, sa Quezon City at Mandaluyong Public Market, Bagong Silang Public Market sa Caloocan, Pasay City Public Market, Agora Complex sa Navotas at Las Piñas Public Market. Unang inilunsad ang naturang programa sa Cebu City at inisyal na itinakda sa 6 na buwang pilot implementation para naman sa buong Visayas, pero napigil nga po dahil nga sa pag-aatas ng COMELEC na ito po ay itigil muna hanggang makalagpas ang eleksyon. Pinaalalahanan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino ng Araw ng Halalan na isang sagradong pagdiriwang ng demokrasya, kung saan ang bawat Pilipino ay mayroong kapangyarihan tukuyin ang magiging direksyon at kinabukasan ng ating bayan. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang pagboto ay hindi lamang isang simpleng proseso, kundi isang makabuluhang pagpapahayag ng konsensya at paninindigan para sa ikauunlad ng bayan. Nanawagan din ang Speaker na maging mahinahon at hayaang maging mapayapa ang halalan. Hinikayat ang bawat Pilipino na pahalagahan ang eleksyon para sa kinabukasan ng bansa. Ipinaalala rin niya na ang bawat boto ay may malaking halaga sa pagpapanatili at pagpapalakas ng demokrasya ng ating bansa. Ayan, ha? Oo, bagamat sabi nga nung iba, ang dami hong nagulat dito po sa resulta ng katatapos na eleksyon, lalong-lalo na doon sa mga umaasa na mangunguna sila batay sa mga nakalipas na survey. Sabi nga nung iba teka, mukhang sumabit na ang Octapulse Asia at saka SWS. Binglang yung kanilang mga survey, hindi ang naging resulta ng aktual na eleksyon. Pero sinabi nga hanggat hindi natatapos ang eleksyon, yun ang inaasahan nating magiging magiging resulta ng eleksyon. Yun ang mga ang sinorvey nun ilang porsyento lang naman 1,000, 2,000, di ba? So, hindi rin siya refleksyon ng totoong bilang ng mga botante. Magandang umaga, Pilipinas! Muli namang nabigyan ng bagong mandato si Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito sa katatapos na May 12 midterm elections. Sa partial and official result ng COMELEC hanggang pasado alas 2 ng madaling araw, nakakuha na si Congressman Pleito ng 121,336 votes mula sa 242 election returns. Nagpasalamat din si Cador sa kanyang mga kababayan sa 6th District sa binigay na suporta at pagtitiwala sa kanya sa kabila ng madalas na biktima siya ng fake news. Nangako naman ang kongresista na ipagpapatuloy niya ang mga programa na makatutulong para umangat ang buhay ng kanyang mga constituents, para umangat ang buhay ng kanyang mga kababayan at na mapaunlad din ang nasasakupan niyang mga lugar, yung Santa Maria, Angat, Norsagaray, dyan po sa Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ho ang pahayag ni Congressman Dador Pleito. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang inyong lingkod at ang aking buong pamilya ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na naniwala at nagtiwala. Kayong mga hindi basta naniwala sa mga malisyoso at walang katotohanan mga paratang na binibintang sa inyong lingkod at sa aking pamilya, kayong nanatiling matatag na tumindig sa kawastuhan ng ating mga saligang prinsipyong pinaglalaban. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ikalawang pagkakataon na muli ninyong pinagkatiwala sa akin at sa halos 150,000 boto
almost 150,000 votes na pinagkaloob ninyo. Babaunin ko po itong inspirasyon at determinasyon para sa patuloy na paghahatid ng mas makabuluhan, mas pakipakinabangan ng mga lawakang mga programa, serbisyo at proyekto para sa pagkanan ng mas malaking bilang ng ating mamamayan. Maganda umaga, Pilipinas! Talaga magiging overwhelming ang result dyan sa distrito ni Kaador Malo. Di ba wala naman siyang kalaban? yung lumaban, dinisqualify na ng COMELEC bago pa mag-imprenta ng mga balota. Kaya doon sa balota, iisa yung pangalan ni Kaador. Yan, ha? At teka nga pala, alam pa yung COMELEC, Malu. Nahagilap natin ang Commission on Elections eh. Kasi marami tayong gustong maliwanagan. Like for example, dito po sa Pangasinan, merong isang teacher na hindi pinayagang makaboto yung mga PWD. Actually, pumila sila eh. Haba nung listahan, haba na lang sa pila. Nung nagpapakita ng ID na sila PWD, sabi, hindi kayo dito. Doon kayo sa regular na linya. Kasi daw, dapat yung ID nila i-rehistrado sa Commission on Elections. Wala naman yata ruling na gano'n. Ang pangalan ng teacher, Imelda Cristobal. Ma'am Imelda, saan nyo na kaya napulot yung ideyang yan, ha? Kaya marami doon sa mga marami ho doon sa mga botante na pumila, maagang pumila. Alas 5 pa lang nasa pilan eh. Nadismaya. Sa halip na bumoto, hindi na lang muna bumoto. Dahil nga daw yung kanilang ID bitbit hindi rehistrado sa Commission on Elections. Wala naman yata ganun. Bakit yung mga teacher natin nag-i-impose ng mga kung ano-ano mga patakaran, ipinarating na ho natin sa COMELEC tong isyong to. Hinihintay lang natin yung sagot, Ma'am Imelda Cristobal, bakit naman ho kayo nag-i-invento ho ng inyong patakaran? Kailan pa naging patakaran na kinakailangan yung mga ID ng PWD? Yung sa senior siguro, hindi niya pwedeng i-challenge dahil kung puti na talagang buhok di ba? Kung talaga namang halata namang senior, hindi mo makikwestiyon. Pero yung PWD daw, kinakailangan nakarehistro sa COMELEC. Parang wala naman huyata ako nabalitaan ganun na kinakailangan ang PWD ID mo rehistrado sa Commission on Elections bago kapayagang magamit yun bilang isang PWD sa pagkakas mo ng boto. Maganda umaga, Pilipinas! Tinatanggap na ang cashless payment sa lahat ng stasyon ng MRT3 gamit ang GCash. Kasunod ito ng tagumpay ng pilot testing ng leading mobile wallet na GCash para sa contactless payment option ng nasabing trend. Ito ay bahagi ng pagtugon ng Department of Transportation sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas madali, mabilis ang araw-araw na pagbiyahe ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, maaari nang hanapin ng mga pasahero sa MRT station ang ticket counters na may cashless option upang magamit ang GCash sa pagbili ng single journey ticket. Tiniyak naman ng GCash na patuloy nilang palalawakin ang serbisyo sa bansa bilang bahagi ng kanilang misyon na gawing inclusive, mabilis at ligtas ang financial ecosystem ng Pilipinas laban sa fraud at scam. Ayan para ho sa mga kababayan natin na naghahanap ho ng paraan para ho sa cashless transaction. Uubra na ho ang GCash. Ayan At yan, nga pala hindi mo rin masasabing, di ba si Kuya Will nasa survey, kaso nagsalita si Kuya Will dun sa mga survey sa kanya survey dun sa mga interview sa kanya saka na ako mag-iisip ng panukala kaya ayun, mukhang natauhan ng mga kababayan natin. Hindi siya ibinoto dahil sabi nga naman, di ba bago ka sumabak sa isang laban, dapat alam mo kung ano yung pinapasukan mo. Maganda umaga,
Pilipinas. Sabi ho ni Malo Cabral, yung ating executive producer dito, tinatawagan natin ang Lente, PPCRB, Contradaya, Namprel, wala pang sumasagot. Puyat siguro sila, Malo. Dapat kasi pinadala ho sila ng ultabayan para laging gising, ha? Ayan. Oy, sa mga kababayan nating nag-aantabay mula po sa ibang dagat, mamaya ho magbibigay ho tayo ng mga updates. Meron lang tayong mga nire-resolvang mga issue rito bago ho tayo magpalabas ho ng mga pinakabagong impormasyon. Pero kung kayo naghahanap ng magandang investment opportunity, ito pa rin po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% naman down payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy po natin ang proyekto ng Westchester Realty na si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, Samira at saka si Vera Prestige. Yan po ay nandyan sa Central Luzon. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Abay, tawag na. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities sa eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores at iba pang mga entertainment facilities. Plus, napakalapit po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Nasa loob na rin ng township ang mismong munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangan lumayo pa para makipagtransaksyon para sa iba't ibang mga bagay na kinakailangan ninyong makuha mula po sa munisipyo. Ulitin natin ang 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Teka muna, may nagpapabati sa atin ng happy birthday. Nakalimutan ko lang, sandali. Medyo, alam nyo naman, pagkagaling ka sa mahabang biyahe, kumusta na ho yung mga kababayan? Bumoto ho ako sa Mindanao, kaya hindi nyo ako nakasama ng Friday. Doon ho kami bumoto. At, ayun. Congratulations! Congratulate ko lang si Laika May Correa. Dyan to sa San Jose City, Nueva Ecija. Anak ito ni Kuya Arnold, Arnold Correa. Congratulations kay Laika May Correa. Nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, cum laude. Ayan, Sabi ko nga kay Arnold, itong anak mo ay malinaw na mana sa nanay. Cum laude. Kasi kung mana sa tatay, di siguro, magna cum laude. Maganda umaga, Pilipinas! Talato ng mga gagraduate. Good luck na, ha? Yung iba kasi may mga pasok pa pala, Yung iba, ang tapos yata ng klase by July pa at ang graduation, August. Kaya yun, sa lahat ng mga... Pero may mga ngayon, may mga senior high school at saka yung mga fourth year high school na magmo-moving up din. Nakaschedule ngayong araw na ito, ha? Ayun, Ate Tina, pahingi nga ng resulta pa ng iba pang mga lugar dito sa Metro Manila. Wag na muna yung national canvas kasi nga may mga pagbabagong nangyayari, ha? Hindi naman natin malaman kung ano yung pangyayaring yun, ha? At sige, alamin ho natin mamaya kung anong magiging development yan. Pero sa maraming lalawigan po ay nakapagdeklara na rin ng resulta ng kanilang lokal na eleksyon. Ayan, Oo, marami-rami din yung marami-rami na rin yung mga lugar na sa ngayon ay nakapagpalabas na rin ng kanilang eleksyon. Sa North Cotabato, kahapon nung umalis ako, maganda na yung resulta. Tapos nasa 80.22% na daw po ang resulta ng eleksyon na inailalabas. At matindi, oo. Si Governor Lala Mendoza ay merong 346,350 votes. Kumakatawan ito na at least 43% na ng mga botante ng votes cast. Ang kanyang kalabang si dating Secretary Manny Piñol ay 199,627 votes. Si Manuel Adhar na independent, 2,000 plus votes. Ayan, Sa pagka-Vice Governor,
Lamang din si Ella Taray, 291,444. Ang kanyang kalaban ay yung kapatid ni Manny Piñol, na si Vice Governor Efren Piñol, 229,000. Ayan, ha. Pero ilan ba ito? Malaki pa rin, ha, ang hinahabol. Si Neneng Makasarte, para sa District 1, 100,046. Si Antao City El Jory, 89. Board Member Rose Cabaya, 89,000. Ronald Honco, 82. Si Toto Calibara, 76,000. Ayan, ha. Sa second district, nangunguna pa rin si RJ Cawagdan, 126,000. Si Joseph Abilista, 97,871. Piñol Solis, si Doc Crista, 81,000. Toto Villasor, 51,000. Sa third district naman, si Jomar Cerebro, 108,000. Ivy Dalumpines, 107,000. Saldimar Raymar, 73,000. Socrates Piñol, 54,000. Escudero Rodrigo, 39,000. Mukhang ubos ang ubos yung mga Piñol, si Jun Piñol sa Kinapawan, alam ko humabol bilang councilor. Maganda umaga, Pilipinas! Mainit pa rin ang bilangan. Alamin natin kung magiging mainit din ang panahon. Kasama na natin si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon nga po, wala naman tayong minomonitor na low pressure area. Wala ring bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At yes po, medyo mainit ang panahon pa rin yung mararanasan natin, partikular na dito sa ilang bahagi po ng Luzon. Bagamat yung northern part ng Luzon, medyo maulap yung kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidot, pagkulog, partikular na sa may Batanes, Ilocos Norte. Gayon din po sa may area ng Cagayan, kasamang Abra, Kalinga, doon ito ng frontal system. So Angel, yung frontal system po, ito yung pagitan ng mainit malamig na hangin sa may hilagang bahagi ng bansa na dahil doon ay may mga kaulapan na siyang maaaring magdala ng mga pag-ulan sa mga nabanggit ko pong lugar. Kasama din dyan yung Apayao. Dito naman po sa Metro Manila at nalabing bahagi nating bansa, posible pa rin na maulit yung naranasan nating thunderstorms kagabi. Lalo't nga po sa buwan ng Mayo ay nagsisimula na yung mga isolated thunderstorms habang papalapit tayo sa panahon naman ng tag-ulan. Ang heat index naman po natin dito sa Metro Manila maaaring umabot ng hanggang 44 degrees Celsius. Nasa Sangli Point pa rin po yung pinakamainit na damang init or heat index sa araw na ito, aabot ng around 46 degrees Celsius. Iba pang bahagi po ng bansa sa Bicol, for example, ay makararanas din ng hanggang 43 degrees Celsius na heat index. Talaga 44 Metro Manila? Opo, 42 to 44 yung heat index po, yung damang init. Lalo po nangyayari po yan o nasusukat yan lalo na bandang tanghali po, kaya mainam. Lalo na sa mga magbabalik na po, may pasok na ulit ang maraming mga kababayan natin ngayong araw na ito. Mainam, magdala pa rin tayo ng tubig at lalo na po sa bandang tanghali, doon natin naranasan yung mataas na heat index. Lalo na yung mga napuyat sa pagbabantay ng eleksyon kagabi. Yes, tama po. Ayan. Teka nga pala, matanong ko lang Kaobet, may mga nag-OJT pa rin na mga dyan? May mga nagte-training pa rin na mga kumukuha na ng BS Meteorology? Meron naman po, Sir Meron. Angel, Okay. galing po sa ating mga universities na nag-o-offer ng BS Meteorology. Meron na. Mga ilan ang nagte-training sa inyo dyan? Marami naman po, abot po siguro ng around 40 to 50. Hindi lang po kasi sa central office. Maging yung sa mga region natin. Yung mga regional offices po ay meron din po mga bahagi po kasi ng requirements po ng college po nila ay ang OJT. Usually po Pag-asa o iba pa pong mga ahensya like po yung ating mga ilan po sa pinupuntahan din po nila yung mga disaster preparedness office po. Pero ang may mga foreign students pa rin na nag-undergo ng training diyan sa inyo. Meron naman po, normally gagaling po so iba po to, iba po to sa OJT dun sa isa naman po na nababanggit po ninyo. Ito yung Meteorological Training Course. Normally po nanggagaling po sa Pacific Islands. Ilan sa mga foreigner po na dito po pinapadala para mag-training. Singapore, marami pa rin. Galing sa Singapore.
Sa Singapore, wala po. Wala pa. Saan galing sila usually? Pacific Islands po, like for example, Vanuatu, Samoa, yan po yun sa mga lugar. Ayun, Asya. Sige. Good luck, Kaobet, ha? Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Kaobet Madrina mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun. O, teka muna, lubusin ko na lang muna. Boto naman ng mga taga North Cotabato sa pagkasenador. Mukhang matindi yung naging impluensya ni BP Inday Sara. Sa top 12, si Lito Lapid lang ang hindi Duterte yung ang nanguna Bongo, De La Rosa, Marcoleta, ultimo si Ipe, nakakuha na mataas na boto. Jimmy Bondoc, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Kibuloy, Mata, Villar, Marcos. Yung mga layo Kaya matinding impluensya. As of 4:40 a.m. local results. Ayan mamaya yan sa ating pagbabalik. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito na As of, oras to? Alas 4? As of 4 o'clock, local count muna tayo Abra, Lone District. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan sa Abra Si JB Berno sa 124,000. Ang kalaban niya si Mila Valera, 19,000. Banggitin pa natin si Dayday Ipurong. Huwag na lang, konti. Agusan del Norte, Lone District. Walang kalaban. Si Dale Corbera, 144,000. 100% na ang botong pumasok Si Joboy Aquino nanalo din na 85,000. Ala din kalaban Alpel Bascog mula po naman sa Agusan del Sur, 88,000. Edibong Plaza, 116,000. Ayun, wala din siyang kalaban. Mga walang kalaban to. Ito sa Aklan, si Papa Jess Marquez, 75,000. Ang kalaban niya si Rodel Ramos, 64,000. Ito sa Aklan, 2nd District, si Joben Miraflores, 74,000. Uy, lapit ng laban nila kaya lang 100,000 ito. 74,105. Ang kalaban niya si Nonong Haresco, 74,098. Kunti lang diferensya, Si Tanom-Tanom, teka muna, si Tanom-Tanom, 545. Kung hindi bumoto si Tanom, kung hindi kumandidato si Tanom-Tanom, baka lalamang yung isa. Konti ng diferensya, 105 versus 98. Albay, si Crisel Lagman, 104,809. Ang kalaban niya si Jill Bungalon, 88,512. 100% na rin ang turnout niyan. 2nd District ng Albay, si Kaloy Loria, 122,680. Ang kanyang kalabang si Kito Ko ay 118,641. Yun. 3rd District naman ng Albay, nanalo si Adrian Salceda, 119,715. Laban kay Fernando Cabredo, 115,568.
Sa Antique, Lone District, si A.A. Legarda, 174,000. Si Governor Dodo Cadiao ay 99,126. Si Toto Abiog, 854. Si Mayong Pitinglay, 558. So, 100% nanalo si Libiste, Legarda. Ito yung anak ni di ba? Oo, si Legarda. Basilan, Lone District. Walang kalaban si... hindi ito. Yusuf Alano, 105,205. Si Hani Bod ay 74,041. Ay, kompleto na rin yan, 100% na. Sa Bataan, First District, walang kalaban si Tony Reman, 87,372. Sa Bataan, Second District, wala din kalaban si Abet Garcia, 123,000. Sa Bataan, Third District, Gila Garcia, 112,284. Ang kalaban niyang si Ernesto Manalo, 16,573. Sa Batanes, si Siriaco Gato Jr., 4,462. Ang kanyang katunggalin ni si Malukayko ay 2,121. Konti pala talagang butante dyan sa distritong yan. Batangas, First District, Leandro Legarda Labiste, 215,229. Tinalo niya si Eric Buhain, 70,496. Sa Batangas Second District, Jinky Beatrix Luistro, 86,167. Si Rani Abu, 54,156. Sa Third District, King Colliantes, 191,974. Tinalo naman si Mark Lebiste, 114,368. At si Nestor Burgos, 7,886. Batangas Port District, si Caloy Bulilia, 113,809. Si JP Gosos ay 102,029. Si Ronald Umali, 3,835. Ayan, ha. Sa 5th District ng Batangas, si Beverly Di Macuha, 123,602. Si Carlito Bisa naman, 17,785. Batangas 6th District, Ryan Christian Recto, 75,323. Tinalo niya si Bernadette Sabili, 59,310. At saka si Attorney Mark Panganiban, 16,905. Si RGL Lacorte, 12,600. Lone District naman ng Benguet. Nanalo si Eric Yap, overwhelming. 123,221. Malaki ang lamang labang kay Tagal Felipe, 53,000. Jerome Wakat, 651. Bokmista Sidayaw, 262. Sa Lone District ng Baguio, Mauricio Dumogan, 35,896. Si Isabelo Cosalan, 26,360. Si Sol Go, 15,755. Nicasio Aliping, 13,770. Gladys Vergara, 8,254. Francis Ray Kamtugan, 994. Winwin Dimoni, 117. Ito naman, Bohol. Si Babayap, 106,424. Tinalo niya si Edgar Chato, 88,649. Jordan Pisaras, 33,443. At si Maybel de la Serna, 1,053. Second District ng Bohol. Si Banban Aumentado, 164,274. Tinalo niya si Modesto Membrebe, 45,155. Third District din ng Bohol, si Alexis Chotor, 158,345. Ang kalaban niya si Macdo Castañares, 60,345.
Lone District ng Bukidnon, 1st District. Hindi pala Lone District. 1st District ng Bukidnon, 74,897 si Joman Alba. Tinalo si Jose Earl Navarro, 54,615 at Dr. Neric Acosta, 6,665. 100% na rin ho yung resulta niyan. Ha? Sa 2nd District, si Attorney John Flores, 133,426. Tinalo si Bernardo Mendoza, 26,309. Sa 3rd District ng Bukidnon, Inday Audrey Subiri, 187,260. J. Areha, 10,769. Jomer Bellador, 1,404. 4th District ng Bukidnon, Laarni Roque, 63,867. Si Pastor Dan Dangalio, 54,000. Jenson Pamisa, 3,568. Kompleto na rin yan, 100%. Ano ha? Sa 1st District ng Bulacan, Danny Domingo, 235,494. Si Alan Andan, 53,087. Joselito Pinlac, 3,331. Bulacan, 2nd District, Tina Dichetina Pancho, 120,848. Si Jimmy Villapuerte, 7,354. Sa 3rd District, si Cholo Biolago, 118,312. Si Kuya Vic Silverio, 78,978. Si JG Agoho, 917. Sa 4th District, marami naglaban dito. Pero si Linabel Ruth Villarica, 114,898. Ang kanyang kasunod na nakalaban, si Andre Santos, 31,719. Doc Abe Bordador, 10,589. Demi Bautista, 3,039. Verdi Victolero, 1,089. Pader Padernos, 1,036. 100% na rin po yung turnout na yan. Sa 5th District, Agay Cruz, 146,112. 84% ng boto nakuha niya. Laban kay Vic Fernando na kumuha lamang ng 26,243. Sa 6th District, walang kalaban dito si Kaador. Kaador Plato, 121,336. Sa Lone District naman ng San Jose del Monte, Arthur Robes, 127,716 against Dan Florentino, 43,186. Cagayan, 1st District, Ramon Nolasco, 104,473. Si Florante Pascual, 76,211. Sa 2nd District ng Cagayan, Alfonso Alin Vargas, 87,621. Ang nakalaban niya si Harry Florida, 54,828. At si Ed Lara, 5,778. Ayan, ha? Okay, kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Nakatulog na ba kayo? Nakatulog ka na ba? Kahit paano, umidlip. Mga 2 oras. Okay. Biglang nagkaroon ng pagbabago ho doon sa numero na natatanggap namin. Ano hong paliwanag dito, Chairman? Hindi ko po alam sa Angel yung pong yung mga natatanggap po niyo. Pero po yung mga natatanggap ng Comelec as of kagabi na umalis ako mga bandang 11:30, 11:40, 11:45. 90.3% yung natatanggap ng answer. Mga Angel, kung ano na yung percentage na natanggap niyo po sa kasalukuyan. Okay. So, ano official? Kasi kanina may sabi ni Malu, may 26 million na. Pero ngayon, balik ho sa 21. So, anong figure ho ang binagbabasehan natin ngayon? Yung 21? Yes. Chairman?
Malu, paki-reestablish mo nga, nawawala talaga yung linya. No? Para mas maipaniwanag natin ang gusto sa ating mga kababayan, what transpired. Ano? Dahil ako, pare-pareho tayo natulog. Magandang umaga, Pilipinas! Habang kayo nag-iintay ho ng sagot, tiyakin din kung may mga lakad kayo, magbaon ng proteksyon laban sa microbio. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan natin si Chairman George Garcia. Chairman? Sir Angel, magandang umaga po muli. Opo. Oo. So, ang figure na pinagbabasehan natin is 21 million. Ganito po kasi, Sir Angel. As far as the COMELEC is concerned, gusto lang po natin sabihin, may sarili kaming server, tapos po ang media, which is kasama ang KBP at ang iba pang media entities, may sariling server din. Ang PPCRV, ang NAMFREL, ang majority party at ang minority party, may kanya-kanya po tayong servers. Kung ano yung pinapadala sa amin, siyempre, yun din po yung pinapadala sa inyo at sa iba't ibang entities. Kami po, Sir Angel, ay wala po kaming suma total. Nakatulad po ng binabanggit nyo kasi bawal kami na magkaroon ng suma total. Opo, kaya po pasensya na, sa totoo lang, kagabi ako po nagtatanong pa tungkol doon sa mga ranking, tungkol doon sa mga kung sino-sino yung mga pagkakasunod, sapagkat ang nakikita lang po namin sa aming server ay kung ilan na naipadalang election returns sa iba't ibang parte ng ating bansa. So kagabi po mga 11:45 nung tayo ay umalis doon sa pinaka-viewing area ng komisyon, ay nakaka 90.3% na po ang aming server. At malamang-lamang, yung pong servers ng media, yung sa inyo, yung servers ng PPC, IBIT, NAMFREL, ay mga ganun na rin po 90.3%. Pero again, hindi ko po alam kung ilan na po yung boto ng bawat isang kandidato. Yung pong kulang na lang kagabi, mga 17,000 election returns out of the 94,000 election returns na meron tayo sa buong Pilipinas. Is it possible iba ang na-transmit nung galing sa municipal? Kasi di ba yung municipal, tatransmit pa ba yun ng provincial? Opo, magtatransmit po sa provincial. Pero yung po mga servers natin, Sir Angel, ay hindi na makakatanggap nung tinatawag na certificates of proclamation mula sa municipal papuntang provincial. Hindi na po tayo makakatanggap noon. Ang natatanggap po nating lahat from the source, yung election returns mismo, from the precinct. Kaya mas malawak po yan. Mas mas accurate kasi talagang galing mismo sa presinto kung ano ang naging boto ng mga kandidato, galing po sa bawat presinto sa buong Pilipinas. Oo. May mga feedback ko kasi iba daw yung nakita nila from the precinct, tapos iba yung na-transmit sa sa probinsya. Parang nagkaroon yung po natatransmit sa probinsya, Sir Angel, ay mga galing sa municipal canvassing. So halimbawa, Sir Angel, sabihin na natin, ang isang bayan ay may 100 na presinto. Tapos yung 100 presintong yan, Sir Angel, ay nag-transmit sa ating mga servers ng COMELEC at saka ng media at saka COMELEC ng PPCRB, NAMFREL, majority, minority. So pagdating po doon sa munisipyo, yung munisipyo naman, Sir Angel, magsusuma total sila ng boto ng lahat ng kandidato sa bawat sa 100 na election returns na yan. At kung ano yung resulta ng buong munisipyo, ipapadala naman po yan, Sir Angel, from the munisipyo, papunta naman po sa probinsya. Para sa provincial canvas, para sa kanilang gobernador o mga sangguniang palalawigan. Sangguniang palalawigan. Pagkatapos po ng probinsya, yun naman pong probinsya, kung alimbawa ang Pilipinas ay 83 probinsya, magtatransmit naman po sila ng kanilang certificate ng canvas sa amin po, sa National Board of Canvas. Diretso na sa national, hindi nadadaan na region. Yes po. Okay. Wala na po. So, ang lahat po ng tinatanggap natin kagabi ay lahat galing sa presinto mismo. So, dapat po, lahat ng servers natin ay makakatanggap ng more or less 94,000 precincts. So, again, uulitin ko po sa Angel, kagabi, ang natanggap na po ng COMELEC
at malamang at dapat po ay pare-parehas tayo, natanggap na po nating lahat, ay 90.3%. Nung ako'y umalis, hindi ko lang po alam mga gantong oras. So, from precinct, for the national canvas, from precinct, dadaan ng munisipyo, tapos province, tapos saka national. Sa server ng COMELEC. Nakikita po natin kagabi, kahit po doon sa aming server, at na pinapakita rin namin sa media kagabi, yan po ay partial and unofficial. Inuulit ko po, partial and unofficial. Yun po ang kadahilanan kung bakit wala po kayo makikita sa amin na suma total o tally o yung ranking ng mga kandidato. Kami po umaasa. Kayo po ang makakapag-compute. Hindi po kami pwede mag-compute. Pero sa amin po, pwede nyo i-counter check. Diyan po sa website namin, yung pong pinapakita namin website, pwede nyo po i-counter check kung yung boto na nilalabas ng mga media ay parehas doon sa amin. Wala nga lang suma total lang sa amin. Pwede nyo i-counter check. Halimbawa po, pag sinabi ng PPCRB pati o ng KDP, ng DCRH halimbawa, na ganito ang boto, pwede nyo pong tingnan sa website ng COMELEC, sa presintong ito, ano ba talaga ang nakuha ng mga kandidatong ito. Pwede nyo i-counter check sa amin, makikita nyo yon per precinct, tapos pwede nyo i-counter check doon sa nakuha ni PPCRB, nakuha ni media, kung pare-parehas yung mga presinto at boto ng bawat kandidato. Kasi kami dito, hinold na muna namin yung pagbibigay ng numero for the national canvas. Kasi nga, ang laki ng disparity. From 26, naging 21. Ang leading senatoriable natin, si Senator Bongo, maraming nagtaka bakit biglang bumaba sa 21. So, ang COMELEC, walang tabulation, walang actual na na total. Wala po, kami. Wala rin kaming ranking. At kami aasa lang po sa mga katulad nyo doon sa mga ranking. And therefore, malamang-lamang po, Sir Angel, mga nasa aganyang bilang na rin po yung kagabi nung tayo po umalis. Kaya lang po, hindi nga lang po kami pwedeng magsuma total. Basta as of kagabi, pati po yung lahat ng entities, lahat ng PPCRB, NAMFREL, majority, minority, nasa more or less po, kung meron tayo, Sir Angel, na 94,000 precincts sa buong Pilipinas, ay kulang na lang kagabi ng mga 17,000 precincts. So yun po ay mga 11:45 yung kagabi, Sir Angel. So malamang-lamang po ngayon, tumaas na. At mamaya, kaya titingnan ko rin po kung ilan na yung pumasok sa aming server doon sa 100% na election return sa buong Pilipinas. Ayun, kasi ang dami nagtatanong, bakit may shrinking vote? Again, sabi nga ho ninyo, wala kayong total, yung total na lumalabas nang galing sa PPCRB o kaya doon sa KBP server, ano ha? Apo, meron po sariling, kayo po pwede magsuma total kasi. Kasi nga po, wala namang problema, pero ang COMELEC po hindi pwede sapagkat ayaw naming maging basihan yon ng baka akalain ng mga kababayan natin ay official na boto yan. Hindi po. Ang sa amin, kaya kami naglalabas para po makita na itong boto na nakukuha sa bawat presinto, pwedeng ikumpara sa iba't ibang servers. Ito kasi ang kauna-una pagkakataon, Sir Angel, na madaming mga servers ang mga entities na pwedeng magkumparahan. Yan ang purpose, para malaman kung yung bang isa ay totoo o yung bang isa ay hindi totoo. Dapat kasi kung anong pinapadala sa amin, pinadalan kami ng I love you. Dapat yung PPCRB, si NAMFREL, si media, si majority party, si minority party, dapat lahat sila, I love you, ang natatanggap mula sa presinto. Okay. Kasi kagabi dami ko rin natanggap na reklamo ng vote shaving kasi sabi nila, halimbawa, doon daw sa may area ng Bulacan, yung isang party list, yung 20,000 na kanilang na-record na total nila on district, pagdating daw sa provincial canvas, naging 1,000 na lang. Sabi ko, kailangan siguro may makakakuha naman sila ng printout, di ba? Nandiyan po sa website po ng COMELEC. Sa website ng COMELEC mismo. Po. Opo. At pwede niyo po i-counter check yung mga botong natatanggap ng server ng COMELEC as against doon sa mga natatanggap naman ng PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party, at saka sa media. Okay. So pwede po yan. Dapat talaga pare-parehas yung lahat na natatanggap po natin. Pagka may nakita silang disparity, saan nila ile-level yung complaint, Chairman? Alam niyo po kasi sa bandang huli, ang lahat ng botong yan ay hindi final. Ang magiging final lang lahat ng boto kapag dumaan na ito sa tinatawag na canvassing. National Kung canvas. kaya naman kagabi mga naproklama na yung mga posisyon ng mayor
maaga pa lang may mga nagproklamahan na kasi po naging official na yung mismong boto na mga napadala yung lahat ng election returns na kumbaga sa tayo yung lahat ay napadala, pati ang Board of Canvasser ng mga bayan, sila ngayon ay nagproklama na ng mga mayors at pagkatapos ay malamang-lamang kanina ay nakapagpadala na rin sila ng kanilang official na result sa mga Provincial Board of Canvassers upang ngayong araw naman yung lahat ng Provincial Board of Canvassers magsusuma total, kung meron siyang 20 munisipyo, susuma total niya yung boto ng 20 munisipyo upang makapagproklama naman siya ng kanilang gobernador, vice-gobernador, sangguniang panlalawigan, at pagka nakumpleto ito, siyempre nandun din yung boto ng senador at party list, isusuma total naman sa buong Pilipinas, ipapadala naman po sa amin, sa National Board of Canvassers. Kaya po kami, Sir Angel, ang matatanggap ng COMELEC ay 83 na certificates of proclamation mula po and canvas mula po sa bawat probinsya ng 83 plus yung pong mga highly urbanized cities plus yung 93 post abroad, yung local, yung mismong absentee voting plus yung local absentee voting certificates of canvas natin. May bilang yung absentee voting, Chairman? Wala pa? Wala, yung po meron na po kagabi. Natapos na rin po sila kagabi. Sila po ang pinakamaagang natapos ang local absentee voting at yun po ay na-submit na rin sa National Board of Canvassers. Kaya ito po asahan nyo, Sir Angel, mamayang alas 10 pag nag-open tayo ng canvassing sa National Board, malamang-lamang ang kauna-unahan namin na ika-canvass na boto na opisyal ay ang boto mula sa local absentee voting. Okay. Habang nag-iintay ho tayo ng tabulation kasi 10 o'clock pa, no? Paano daw ho natin papaliwanag yung mga glitches, Chairman, na nangyari? Wala pong glitch. Wala pong glitches na nangyari. Ganito po yun, Sir Angel, ang maaari iniisip nilang glitch. Hindi po glitch yun. Halimbawa po, Sir Angel, ikaw makakatanggap ka, ako nakakatanggap ako ng text, parehas ang natatanggap natin. Kaya lang ikaw, yung natatanggap mo, Sir Angel, gusto mong ibato doon sa kay Tita Malu para ma-share mo kay Tita Malu. Ako, yung natatanggap ko, nakikita na kaagad sa screen, sa cellphone ko. Kasi yung po yung kagabi doon sa aming viewing, nakikita na ng lahat. Pero, yung sa'yo, Sir Angel, gusto mong ibato kay Tita Malu, hindi mo maibato, hindi mo ma-share. For whatever reason. Pero lahat ng natatanggap ko, parehas tayong dalawa na natatanggap. Hindi mo maibato kay Tita Malu. Tapos, bigla mo na ngayong naibato ng kumpleto ng buo. Kasi minsan po gano'n, halimbawa, yung cellphone mo pala, yung cellphone mo, ang kaya ng load niya ng data na pwedeng maibato, hanggang 10 lang, halimbawa. Samantalang ang cellphone ko, ang kaya ko maibato na load, pang 20. So, hindi ka kagad nakakapagbato. So, depende sa klase ng program na meron ka. At pagkatapos yung program na meron ka sa Angel, bigla mo ngayong in-increase o in-improve para ngayon tumanggap na ng pang 20, kaya ka nakapagbato ng katulad na ng sa akin. Okay. Ito, personal experience ko rin, Chairman. Nung sinusubo ko yung balota, ayaw basahin kaagad. It took a while, nilinis pa yung may mga intervention na ginawa. Scanner po. Yung scanner, oo. Nilinis. Opo. Sobrang init po kasi kahapon, Sir Angel. Sobrang init. Kung napansin nyo, Sir Angel, kahit sa loob ng mga kwarto, lalo na po doon sa mga maliliit talaga na paaralan, medyo humid pa yung panahon, yung bang mainit na, medyo malagkit pa yung ating nararamdaman dahil sa sobrang init, napakadaming tao sa loob ng presinto. Kaya't maya't maya, yung mga teacher, yung mga electoral board members, linis sila ng linis doon sa scanner. Pero it won't change any result nung titingnan nung scanner. Kung ano yung sinulat mo. Wala po, Sir Angel. Opo, kasi may paraan po para ma-counter-check. Kasi remember, yung hinulog yung balota, kinuha niyo yung resibo, bagamat maaari ito ay, halimbawa, hindi ka agad tinanggap, na-reject ng unang beses, pinasok niyo muli, at tinanggap na, makakakuha kayo ng resibo. Pagtingin niyo sa resibo niyo, makikita niyo sa screen yung mismong picture ng balota po ninyo. Pagka nakita mo, ay tama, itong binoto ko. Okay. Tapos ang resibo, ilalagay mo doon sa receptacle. At pagkatapos po nun, Sir Angel, pag nalagay mo na sa receptacle yung mismong resibo, sa gabi, pagkatapos makapag-imprenta makapag-suma total ng boto ang presintong yan, ang masina yan, nagsuma total. Pagkatapos ng suma total niya, Sir Angel, bigla siya ngayong mag-print ng election returns.
at pagkatapos mag-imprenta ng election returns, ito ngayon ay magtatransmit ng result doon sa ating nga pong mga entities. Pagkatapos mag-transmit, Sir Angel, mag-imprenta ulit siya ng 21 na election returns. Ang pagkahuli-hulihan po niyan, yung mismong machine doon sa screen niya, ipapakita po kasi yung lahat ng pictures ng balota na nahulog sa kanya maghapon, randomized. Kung ang nakaboto sa maghapon ay 300 botante, yung 300 pictures ng balota, Sir Angel, ay ipapakita sa lahat ng watchers. So, pwede natin picturean para ikaw mismo mag-manual na bilang ilan ang nakuhang boto ni Mayor. So, halimbawa, ang nakuhang boto ni Mayor sa 300 boto ay 200. So, kung 200 ang nakuhang boto ni Mayor, pwede mo ngayon siyang tingnan, yan ba yung nakuhang boto ni Mayor sa election returns na na-imprenta, na nakapaskil sa labas ng presinto, at yung election returns na na-transmit kay COMELEC, kay media, kay PPCRB, kay NAMFREL, kay Majority Party at Minority Party. Pwede mo ngayon ikumpara. Okay. Last point, Chairman, alam ko, may nag-text na sa akin dito, bitawan mo na si Chairman, susunod pa kami. Dali lang, relax lang kayo. Chairman, eto, pwede, totoo ba na kinakailangan na yung ID ng PWD nakarehistro din sa COMELEC? Para wala pong gano'n. Kaya nga, nagtataka. Anyway, pinorward ko na ho sa inyo yung pangalan ng teacher. Kasi ang daming na-discourage na mga PWD. They waited, they went there as early as 5 o'clock. Pagkatapos, ang sabi sa kanila, hindi ginagalang yung kanilang PWD ID. Dahil sabi, hindi naman yan rehistrado sa amin dito sa COMELEC eh. Wala sa COMELEC list eh. Sabi ko, wala naman ganun ah. Oo. Hindi naman po. Alam niyo po, siyempre sa bandang huli, yan ay ang tawag natin dyan ay pakikipagkapwa-tao. Talaga naman po, Sir Angel, pagka tayo nagpaparehistro, na meron doon sa registration natin, meron po doon sinetsikan kung talagang tayo ay PWD. Okay naman po yun. Ibig sabihin, para more or less, meron naman kaming record kung ilan ang PWD sa buong Pilipinas. Kaya nga po, alam namin 530,000 ang PWD sa buong Pilipinas. Pero siyempre, kapag ka naman ikaw, Sir Angel, ay isang electoral board member na nagbabantay doon sa PPP, Priority Polling Precinct, nakita mo naman na yung taong lumalapit sa iyo ay walang paningin. Maaari sa record talaga na meron ng COMELEC ay ikaw ay PWD. Pero ay hindi PWD. Pero in actuality, nakita mo namang wala pong paningin yung tao. Di siyempre po PWD yun. Correct. Di alam natin, dapat pabobotohin mo doon sa PPP na yan at hindi doon sa regular na botohan. So yun po yung ibig ko sabihin. Minsan po, alam niyo, Sir Angel, ito yung rules. Pero minsan, kinakailangan sa pakikipagkapwa-tao natin, kinakailangan mag-i-extend tayo, magpalalawakin natin yung ating pangunawa. At dahil po dyan, mali po na hindi porket hindi lang nakarecord doon sa kanyang hawak-hawak, hindi mo na pabobotohin. Kwarto lang yan eh. Simbolo lang yung kwarto na pwede makaboto ang nakatatanda, ang PWD dyan, para hindi naghihirap na tataas pa. Yan po ang ibig sabihin natin. And therefore, dapat po pinaboboto yung mga ganyan. Yan po ang aming ine-emphasize. Paulit-ulit. Sa training po nila, yan ang ating sinasabi. So, what happens now? Nagdulog ng ganon, hihingan ba ito ng paliwanag? Para naman din ma-depensa ni teacher. Kung ano kanyang justification? Maganda po ma-forward din sa atin yan. Alam niyo po kasi, ang ating pinangako, wala kaming ididemanda na kahit isang guro sa eleksyon na to. In the same manner, si Angel, pinatunayan natin yan noong 2022 elections, noong 2023 barangay and SK elections pati. Hindi po tayo nagdemanda kahit isang guro, kahit may mga nag-withdraw, kahit may mga maaaring maliliit na kasalanan yung mga guro. Hindi po natin sila dinimanda kasi nga po sila ibayani natin. And therefore, gusto lang po natin magkaroon ng paliwanag. At the same time, para mas ma-improve natin ang ating po sistema ng pagkukondak ng halalan sa ating bansa. Kaya po, maganda po yan, makapagpaliwanag din, at para lang din masabi natin, hindi po ganyan ang polisiya, hindi po ganyan ang aming tinuro at tinraining sa inyo. Sa totoo lang, ako may PWD ID ako dahil meron akong problema sa spine. Pero nung nakita ko haba ng pila ng mga senior citizen, luminya na ako doon sa regular, mas mabilis eh. Opo. Nasa atin naman po talaga yung option kahapon. Alam niyo po, Sir Angel, bilang panghuling topic natin, sana nga po mapag-isipan na rin ang ating pong mga ginagalang na mambabatas. Sadya pong, Sir Angel, napakaliliit na ng mga kwarto natin. Ay, sinabi mo pa. Angel, kung tayo,
ang ating pong botante, Sir Angel, nung pong 2022 presidential elections ay 66 million. Ang ating pong botante kahapon ay 68,431,965. Isipin nyo na lang po, Sir Angel, ilan ang magiging botante natin sa 2028 elections? Di mga malamang-lamang mga 70 million to 71 million. Hindi naman po lumalaki ang classrooms ng ating pong mga elementary schools. Ibig sabihin, doon pa rin tayo boboto muli sa mga maliliit na classrooms na yan. And therefore, pag tayo po doon bumoto, Sir Angel, nangangahulugan, mas masikip na sa darating na mga halalan. Hindi lang yun. Po, ang batas po kasi nakalagay, kinakailangan at maaari sa public places, katulad ng mga schools. So, ibig sabihin, limitado po tayo doon sa mga lugar lang na ganyan. And therefore, hindi na po magiging komportable talaga ang pagboto ng ating pong mga kababayan sa mga darating na panahon sapagkat maliit ang mga classroom. Pagkatapos may watchers pa na nagbabantay. Hindi lang yun, maapektuhan din yung thermal scanner. Di ba? Kasi pagka maraming tao doon sa loob. Di ba? Opo, naapektuhan talaga sa Angel. Siyempre kapag kahit naman po cellphone natin pumasok tayo sa napakait na lugar, napakainit, pagkatapos mamawis-mawis pa. Maapektuhan po kahit anong appliance nga. Ganun po talaga. Okay. Ang sinasabi natin, hindi man maapektuhan ng performance, pero at least kahit pa, tsaka yung yung comfort. Hindi nga po ba may nagbuwis ng buhay na nakatanda kahapon sa sobrang init. Hindi kaya nga din sinasabi ng iba, hindi papasukin nyo na yung mga senior para makaupo sila. Sabi ko nga kahapon, yung init doon, baka lalong magka-problema. Kaya kinakailangan talaga magandang, pero maganda yung point na dinadrive ho ninyo. So, antabayan na namin, mamaya 10 o'clock yung official count na mangyayari, Chairman. And in the meantime, kasi ang dami nagtatanong dito, bakit daw nabago yung 26, naging 21? Sabi nga ni Chairman, wala sa kanya ang sagot. Apo, yun po ay pagsusuma total ng mga media entities. Okay. Sila po ang nagsusuma total base sa kanilang tinatanggap na transmission o result. At dapat po pare-parehas ang transmission ng results na natatanggap naming lahat. Chairman, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat po sa Angel. Mabuhay po. Mabuhay po kayo. Si Chairman George Garcia ng COMELEC. Doon ho sa mga nangungulit sa akin, nabitawan na si Chairman and binitawan ko na. Unahan na lang kayo. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. 4,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong masagot ipapadala nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, sa habang naliligo ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Ayan, oras mo na sa buong kapuluan, 43 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras na para tayo ho naman ay mag-ultabayo. Ang sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-achieve natin mga benefits ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial mula po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating sistema na itataboy po ang matoksin sa ating katawan kaya napapanumbalik po ang sigla ng ating immune system. Pinagagana po kasi niyan yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya pag nag-take po tayo ng ultamayo, nakatutulong ito ma-achieve natin ang magandang tulog. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, at available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, at Southstar Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas! May eleksyon o wala. Tuloy ang rollout ng roadshow pala, hindi rollout. Roadshow ng The Midnight Singers ng San Diego, California. Magandang umaga sa ating mga Midnight Singers. Nakaantabay din sa resulta ng eleksyon si Tita Linda, Tita Lloyd, si Tita Cora, Sir June, Sir Art, at saka si
Boss Manny. Good luck po sa inyo ha. At pagbalik ko nyo ng Pilipinas, sasalubong naman sa inyo ang Tangerine Chocolate. Nahanap na din Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Tinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants yan ha. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin kaya lagi nating tangkilikin. Ipinagmamalaking proudly gawang Pinoy. Sabi ni Mayor Hani Lacuna, maraming salamat sa inyo, taas noo, walang pagsisisi, buong buo akong aalis sa City Hall. Congratulations for a good fight, Mayor Hani Lacuna. Congratulations din kay Congressman Albi Benitez. Si Kong Albi Benitez po ay nagpaabot na rin ang kanyang pasasalamat bagong mandato na ibinigay sa kanya ng mga taga-Bacolod na kanya pong kakatawanin muli po dyan po sa Kongreso. Ayan ha. Si Javi ba yung anak niya nanalo din sa Victorias? Check natin ha. Maganda umaga, Pilipinas! 5:51 ang oras sa buong kapuluan. Pilipinas! Ay, maganda umaga din sa mga taga-Binangonan, Rizal. Kamusta na po kayo dyan ha? Check daw ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal ha? Tingnan ninyo yung Bianca, yung townhouse model nila na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ha? 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Yan po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Okay? So less than 20,000 pesos a month ang nyo pong magiging monthly amortization payable in 30 years. Yan po yung sinasabi nilang kung gusto mo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin pagkagising para maganda yung mood mo sa pagsisimula ng araw, aba, St. Monique Ballet. Maganda umaga, Pilipinas! Dami pa rin nagtatanong bakit daw biglang bumaba yung bilang. Pinaliwanag na nga ho ng COMELEC, sila ho, wala silang tali. Wala silang binibigay na tali. Ang tabulation, yung unofficial, partial unofficial na ibinibigay po ng NAMPREL, nanggagaling ho doon sa server na yon, pero silang nagtatabulate. So, as to kung bakit biglang nagbago yung numero, hindi ho masasagot ng COMELEC. Dahil sabi nila, wala silang total. Hindi sila nagtatabulate, wala pa silang tabulation. Ang official tabulation, mag-uumpisa pa lang mamayang 10:00 ng umaga pag nag-reconvene yung National Board of Canvassers. So, yung bilang na yan na binabanggit ho natin, kung meron mga biglaang pagbabago, kaya hindi ho kami maglalabas ng panibagong numero Yan po bilang o tabulation na nanggagaling doon sa server na ginagamit ng NAMPREL, ng KBP at ng iba pang election watchdog. So, antabayanan ho natin. Kasi nagtaka ang daming, ba't biglang tumigil kami sa pagbibigay ng numero? Nagkaroon lang ng disparity. Pero ang paliwanag kanina ng COMELEC, wala silang binibigay na official tabulation o official tally. So kung may pagbabago man, ang sabi ni Chairman, tatanong niya muna dahil hindi niya rin daw alam. Maganda umaga, Pilipinas! Pero doon sa mga lokal, may mga nagproklama na kasi nga po 100% na yung turnover. Nananatiling dominante sa kanilang hometown sa Davao City ang mga Duterte. Batay ito sa resulta ng pinakawaling halalan sa bansa kung saan nanguna ang limang miyembro ng pamilya Duterte sa mga sinabakan nilang posisyon. Bagamat hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mga panya sa Davao dahil sa nakakulong sa The Hague, Netherlands, nanguna pa rin by overwhelming result
Sa mayoralty post, si dating Pangulong Digong Duterte nakakuha ng 646,275 votes laban sa boto ni Carlo Nograles na 79,000 lamang mahigit. Bago pa man mag-eleksyon, pagka tinatanong ho ninyo yung mga taxi driver, tinatanong nyo yung mga vendor, sabi nila, Duterte pa rin. Oo, sabi nila, kahit pa magtutuwad, magsasayaw dyan si Carlo, sabi nila, hindi kami makukumbinsi. Nanalo din sa bilangan si Sebastian Baste Duterte. 600,000 votes na kanya nakukuha sa pagka-vice mayor. Malayo din sa 77,000 votes na nakuha naman ni Councilor Bernie Alag. Di siyempre, pagka wala si Mayor Digong, ang papalit muna bilang punong lungsod, yung vice mayor. Ang panganay naman na anak ni Mayor Digong, ni si Kong Paulo Duterte, nakakuha ng 199,000 votes. Ang anak naman ni Pulong, kabilang si Omar Duterte, nangunguna sa bilangan sa pagkakongresista ng 2nd District ng Davao, 160,000 votes, habang si Rodrigo Rigo Duterte II, number 1 councilor naman sa 3rd District, na may 188,324. Although doon sa kay Kong Pulong, check nga natin muna mamaya, Malu, ilan naman ang nakuhang boto ni Migs. Oo. Yung kanyang pinakamalapit na katunggali, ha? Pero sa mayoralty post, malayo. Maganda umaga, Pilipinas! Kasi galing din ho ako galing ako ng Davao bago pa mag-eleksyon. At yun na yung sentimiento ng karamihan sa mga nakausap po natin, mga kababayan natin doon, lalong-lalo na sa grassroots. Kaya hindi na rin ho nakapagtataka na kahit ho sa senatorial, lumamang ng husto yung Duterte, dahil doon ho sa pagdidiin ni Inday Sara. Anyway, antabayan po ninyo at mamaya kukuha din ho tayo ng dagdag pang mga impormasyon. Wala po naman sa PPCRB, NAMPREL at saka sa Lente. Kaugnay po ng mga pagbabago dito sa nangyayaring canvassing sa bilangan. Antabayan ho natin, ha? In the meantime, papaalam ho tayo. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito, teka muna, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kong Ador, ayan ha, patunay na pagka meron kang ini-embrace na advocacy, hindi magiging mahirap na kumbinsiyan ng taong bayan na ipagpatuloy ang iyong mga tinatangkilik na mga advocacy. Tuloy nyo lang ho yung pagtatanim ng kawayan dyan po sa Angat Norsagaray at sa watershed po natin, ha. Kong Ador Plato, isa ho sa mga nag-embrace ng ating kampanya para po sa pagtatanim ng kawayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa isang American senator. Si Senator, ano nga lugar ito? Senator Raphael Warnock. Isa pong Baptist pastor at senator from Georgia. Ang sabi ho niya, a vote is a prayer about the kind of world we want to live in. Nagdesisyon ho ang taong bayan, sana ho wag biguin ng mga inihalal kung anong klaseng mundo ang kanilang inaasahan. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-access ng umaga.